performance out here has been nothing but sensational. Tumitindi ang banta ng pangatlong pangmundong digmaan at bawat bansa ay naghahanda sa posibleng pagputok nito. Ngunit isang maliit na isla ang magiging huling depensa ng Amerika laban sa mga potensyal na kalaban nito katulad na labang ng Russia at China, at ito rin ay makakatulong sa ating bansa. Halika, ating pag-usapan ang hindi mo pa naririnig na pangmalakasan ng United States of America laban sa potensyal na mga kalaban. Kaya pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ang islang ito sa Pasipiko na hindi mo pa naririnig ay mahalaga sa lakas ng hukbong pandagat ng United States of America. Sa kaganapan ng isang digmaan sa Pasipiko, kinakailangan ng mga bomba ng Amerika na magbibigay kilos ng mataas na bilang ng misyon laban sa mga puok at depensa ng ere at missile ng kalaban sa kalurang Pasipiko. Sa nasabing laban, isang maliit na isla sa Pasipiko na tinatawag na Wake Island ang magiging huling puok ng Amerika sa Pasipiko na kayang ilunsad ang mga bomber at panatilihing nakatanim ang mga tagapagtanggol kasama ang kanilang mga sasakyan pandigma at handang umaksyon. Hindi gaanong kamangamangha ang Wake Island. Binubuo ito ng mga koral. Ang atol ay may mataas na 12 paa o ganoon sa pinakamahabang bahagi nito sa ibabaw ng karagatan. Nasa 2,300 miles ito sa kanluran ng Honolulu at mga 2,000 milya sa timog silangan ng Tokyo. Ang malayong lokasyon ng Wake Island ang nagbibigay ng kahalagaan sa munting bato sa presensya ng Estados Unidos sa rehiyon ng karagatan ng Pasipiko. Ipinag-angkin ng Estados Unidos ang Wake Island noong 1899. Bagamat maraming beses na nagkaroon ng ugnayan ang Europa sa isla bago iyon, nanatiling halos hindi ito tinitirhan maliban ang ilang mga anyong na pag-iwanan o na-strand ng mga tauhan ng barko. Hanggang sa mga huling bahagi ng 1930s nang ilagay ng Estados Unidos ang isang maliit na tropa sa Corrales na lugar. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, naging lugar ng matinding labanan ang Wake Island sa pagitan ng mga elemento ng mga Marines na nagtatanggol sa isla laban sa mga Hapon, sabay sa pagsalakay sa Pearl Harbor noong 1941. Sa kasalukuyan, ang Wake Island ay isa sa mga pinakamalayong isla sa buong mundo na pinoprotektahan ng milya-milya na bukas na karagatan. Ang bato na puok ay muling binago ng malaki mula noong ikalawang digmaang pandaigdig at may halos 10,000 paa na runway na kayang tanggapin ang lahat ng kasalukuyang eroplano sa serbisyo ng Estados Unidos. Sa kaganapan ng isang digmaan sa Pasipiko, ang mga base ng Amerika sa malayong puok tulad ng Guam o Okinawa ay malamang na nagkakaroon ng malaking problema sa pagsugpo ng mga atake ng may mga masamang missile. Parte nito dahil malapit ito sa Asia. Partikular ang Okinawa ay mga 500 milya o ganoon mula sa baybayin ng China, kahit na parehong may sistema ng depensa laban sa missile. Ang Patriot Surface-to-Air Missile System at Terminal High Altitude Area Defense o TAAD. Maaring lampasan ang parehong mga ito ng isang malaking sako ng missile, ang pagkakalugi sa mga isla na mas malapit sa Asia. Sa simula ng isang laban ay maaring malaki at halos imposible ng pigilan, ngunit mas mahirap tamaan ang Wake Island. Ang maaring labis na malayo nito dahil sa sobrang layo nito. Isa pang faktor bukod sa layo na magpapanatili sa Wake Island na mas mahusay na protektado ay ang United States Ground-Based Mid-Course Defense o GBMD, isang sistema ng depensa ng missile. Samantala, ang mga sistema ng depensa ng missile tulad ng THAAD o ang Patriot Missile Defense System ay may maikling saklaw at nagbibigay ng puok sa puok na proteksyon. Ang Ground-Based Mid-Course Defense Missile System ay may mas malaking fight envelope. Ang sistema ng GBMD ay nilalagay sa parehong Alaska at California at ito ay espesipikong dinisenyo upang labanan ng mga malalayong saklaw na banta ng missile laban sa buong Estados Unidos at Canada.
Ang Wake Island ay malamang na nasa loob lamang ng paing depensa ng Interceptor. Sa kaganapan ng digmaang Pasipiko, kinakailangan ng mga bomba ng Amerika na magbibigay kilos ng mataas na bilang ng misyon laban sa mga puok at depensa ng ere at missile ng kalaban sa kanlurang Pasipiko. Sa nasabing laban, ang Wake Island ay magiging huling puok ng Amerika sa Pasipiko na kayang ilungsad ang bomber at panatilihing nakatanim ang mga tagapagtanggol kasama ang kanilang mga sasakyang pandigma at handang umaksyon. Bagaman may pinakamataas na budget ang United States sa militar at nagme-maintain ng pinakamaraming military bases sa buong mundo, ang pinakamaraming tropa sa ibang bansa at nagtutok ng pinakamaraming mga alyansa, maaring maiwasan ng United States ang diretsahang kaharapang militar sa South China Sea. Hindi nangangahulugan ito na aatras ang United States, ngunit maaring mag-apply ng politikal at diplomasyang pressure o pumili ng estratehiya ng malamig na digmaan. Lubos na alam ng United States ang mga kahinatnan at natatakot na palawigin ang kaguluhan sa ibang bahagi ng mundo na magsisimula sa ikatlong digmaang pandaigdig. Maaring maging isang digmaang nuklear at dilubyo para sa buong mundo. Salmo 18 verse 2. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Kaibigan, wala man tayong malakas na depensa o anumang klase ng mga bahay na bato laban sa malakas na bomba. Lagi nating tatandaan, ang ating Panginoong Diyos, siya ang ating matibay na batong kanlungan at pananggalang sa anumang klase ng mga instrumento na itatama sa atin ng ating mga kalaban, lalong higit ang kalaban ng kasamaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po Panginoon ang Diyos, ang siya pong nagbibigay sa amin ng proteksyon sa anumang klase ng kasamaan. Tulungan kami Panginoong Diyos na magkaroon ng mas mainam at mas malalim na pananampalataya sa inyo, na amin pong pangahawakan ng mga pangako po ninyo na hindi niyo po kami papabayaan. Salamat Panginoong Diyos sa inyo pong proteksyon at pagmamahal, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.